Zacarias. Tinuligsa ang pakunwaring pag-aayuno. Ikapitong kabanata. May sinabi ang Panginoon kay Zacarias noong ika-4 na araw ng buwan ng Kislev, ika-9 na buwan, ng ika-4 na taon ng paghahari ni Darius. Nangyari ito matapos ipadala ng mga mamamayan ng Bethel, si Sharezer at si Regem-melech kasama ang kanilang mga tauhan, upang hilingin sa mga pari sa templo at sa mga propeta na tanungin ang Panginoon kung talagang kailangan pa nilang magluksa at mag-ayuno sa ika-5 buwan upang alalahanin ang pagkagiba ng templo, gaya ng maraming taon na nilang ginagawa. At ito ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias. Sabihin mo sa lahat ng mga mamamayan ng Israel, pati sa mga pari, na ang kanilang pag-aayuno at pagluluksa sa bawat ika-5 at ika-7 buwan sa loob ng 70 taon ay hindi nila ginagawa para sa akin. At kung sila'y kumakain at umiinom, ginagawa nila iyan para lamang sa sarili nilang kaligayahan. Ito rin ang mensahe na ipinasabi ko sa mga propeta noon, nang masagana pa ang Jerusalem at marami pa itong tao, pati ang mga bayang nasa paligid nito, at pati na ang Negev at ang kaburulan sa kanluran. Sinabi muli ng Panginoong makapangyarihan kay Zacarias, ito ang sinabi ko sa aking mga mamamayan. Humatol kayo ng makatarungan. Ipakita ninyo ang inyong kabutihan at habag sa isa't isa. Huwag ninyong gigipitin ang mga biyuda, mga ulila, mga dayuhan, at ang mga mahihirap. Huwag kayong magbalak ng masama laban sa isa't isa. Ngunit hindi nila pinansin ang aking sinabi. Tinanggihan nila ito at hindi sila nakinig. Pinatigas nilang parang bato ang kanilang mga puso at hindi sila nakinig sa kautusan at mga salitang ipinasasabi ng aking espiritu sa pamamagitan ng mga propeta noon. Kaya ako, ang makapangyarihang Panginoon, ay talagang galit na galit. At dahil hindi sila nakinig sa mga sinabi ko, hindi rin ako makikinig kapag tumawag sila sa akin. Para akong buhawing nagpangalat sa kanila sa iba't ibang lugar na hindi pa nila napupuntahan. Iniwanan nila ang kanilang magandang lupain na hindi na mapapakinabangan at hindi na rin matitirhan.